Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sa pagsalubong po natin sa bagong taon, tayong lahat ay dudulog sa mahal na ina upang hingin ang biyaya na tayo ay ilapit sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, upang ang buong taon natin ay mapuno ng biyaya sa paggabay ng mahal na Birhen. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga nagpa-intensyon ngayong gabing ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita. At pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mapatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matawid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magstayo. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang tayo ay naghahanda sa pagsalubong sa bagong taon, taon-taon naglalabas ang lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera ng liham pastoral para sa bagong taon. At sa taong ito, para sa Jubilee Hope ng 2025, pakinggan po natin ang kanyang liham pastoral. Ayon sa isang research firm na regular na nagsasagawa ng year-end survey tungkol sa pag-asa at optimismo, ang pag-asa ng mga Pilipino sa hinaharap tuwing bagong taon ay hindi bumaba sa 90% mula noong 2010 at nanatiling higit sa 80% mula nang magsimula ang kanilang mga survey noong 2000. Kahit noong pandemya, mataas ang nakuha nating marka, 93%, sa sukat ng pag-asa. Bago magsimula ang taong 2024, 96% ng mga adultong Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pag-asa para sa mas mabuting kalidad ng buhay sa darating na taon. Kaya't pwede nating sabihin na ang ating likas na disposisyon bilang isang bayan ay puno ng pag-asa kaysa takot, optimismo at katatagan kaysa pagkadismaya at sinisismo. Maraming factors ang nag-aambag sa positibong pagtingin na ito. Ngunit ayon sa mga eksperto, pangunahing dahilan nito ay ang ating malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang ating mataas na antas ng pag-asa ay nakaugat sa paniniwalang habang may buhay, may pag-asa. Sa kabila ng ating mga pagsubok at pagkabigo, naninindigan tayo sa paniniwalang may awa ang Diyos o Diyos na ang bahala. Para sa ilan, ito'y parang fatalistic at defeatist. Ngunit para sa marami, ito'y pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tila mayroong matatag na pag-asa sa atin na hindi kayang pawiin o durugin ng anumang sakuna at kalamidad. Sa kabilang banda, alam din nating hindi ito ang tunay na sitwasyon ng lahat. Ang pag-asa ay maaaring mailap at kakaunti. Marami sa ating mga kababayan ang nabubuhay sa hindi mailarawang kahirapan, di makataong kalagayan at matinding pagdurusa. Ang walang katapusang sigalot para sa kapangyarihan sa ating politika ay nag-iiwan ng tanong kung saan patungo ang ating bayan. Ang tumataas na bilang ng mga kaso ng problema sa mental health ay nagpapakita na hindi maayos ang lahat sa ating mundo.
Matapos ang sunod-sunod na mapanirang bagyo na tumama sa bansa ngayong taon, marami sa mga biktima ang patuloy na nagsisikap na muling buuin ang kanilang mga buhay at tahanan. Ang matindi at unpredictable na mga pattern ng panahon ay nagdudulot ng malalaking pinsala sa ating komunidad. Ang mundo mismo ay dumaraing sa sakit at humihingi ng tulong. Madali tayong matukso na magpadala sa kawalan ng pag-asa at pagsuko. Ngunit ang Ordinary Jubilee Year ng 2025 na may temang Pilgrims of Hope ay hamon sa atin na maging matatag sa ating pananampalataya. Pinili ni Pope Francis ang tema ng pag-asa para sa Jubilee Year upang maibalik ang klima ng pag-asa at tulungan ng lahat na magkaroon ng bagong lakas at katiyakan sa pagtingin sa hinaharap ng may bukas na diwa, pusong nagtitiwala at malawak na pananaw. Ang pag-asa ay hindi nagkakamali dahil ito'y nakaugat sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May pag-asa tayo dahil tayo'y minahal. Minahal niya tayo una. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig ang pinagmumula ng ating walang katapusang pag-asa. Habang may pag-ibig ng Diyos, may pag-asa. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, kahit katayugan o kalaliman o alinmang nilalang. Ito ang nagpapanatili ng ating pag-asa. Ito ang ating langis na tatagal hanggang sa dumating ang lalaking ikakasal. Ayon kay Pope Benedict XVI, ang may pag-asa ay namumuhay ng kakaiba. Ang may pag-asa ay pinagkakalooban ng bagong buhay. Ito ang paanyaya sa bawat alagad ni Kristo ngayon, maging saksi ng pag-asa, maging instrumento ng pag-asa. Ang may pag-asa ay namumuhay at pinahahalagahan ang mga bagay ng kakaiba. The optimist says, the glass is half full. The pessimist says, the glass is half empty. Ang may pag-asa ay umiinom mula sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay na kayang pawiin ang uhaw ng sangkatauhan. Tayo ay mga manlalakbay o peregrino ng pag-asa. Tinatawag tayong magpatuloy ng sama-sama sa sinodalidad. Gamit ang final document ng Synod on Synodality bilang ating gabay upang maging isang sinodal na simbahan sa misyon, tayo'y naglalakbay patungo sa kabilang pampang ng sama-sama. Ang logo ng Jubilee Year ay nagpapakita rin ng bayan ng Diyos sa isang bangka, naglalayag sa magulong dagat, na may krus bilang kanilang angkla. Tayo'y nasa parehong bangka na tinatawag sa pagbabagong anyo ng mga ugnayan. Naway maging bayan tayong naglalakbay patungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Naway samahan tayo ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, at dalhin tayo palapit kay Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manigong bagong taon sa araw na ito ng Jubileo 2025. Liham pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Arsobispo. Ang lahat po'y magstayo. Atin po ngayong ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tularan natin ang mahal na Birheng Maria sa kababaang loob upang matugon natin ang paanyaya ng Diyos, Ama, na may lahad sa Kanya ang ating mga hinahangad na biyayang mga pagpapala. Sa bawat kahiling natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang paglingap at pagpapala ng Diyos sa hinirang na bayan ay matamo ng lahat ng mga mananampalataya at hubugin nawa ng Diyos sa mga hinirang na tagapamuno, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, na magkaroon ng kaloobang natutulad sa Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita ay makaabot nawa sa panahong ito na ang mundo ay naghahanap ng tunay na diwa ng kapayapaan at ang mamayani nawa sa sangkatauhan ay ang pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, upang ang anak ng Diyos na ibinigay para sa sangkatauhan, ang bumuhay nawa sa kanilang pananampalataya at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang kadakilaan ng Diyos na pinananaligan ni Maria ay mabakas nawa sa ating pamumuhay at matularan natin siya sa kanyang kaabahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, tingnan mo nawa ang pagsisikap naming makalakad sa landas na tinahak ng mahal na Birheng Maria. Pagpalain mo nawa ang sambayanang ito na naghahangad ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kaming lahat po'y magstayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapang ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagiging ina ng Birheng Maria, ina ng ating Panginoong Hesus. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat na binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipinagkanulo niya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng mga martir, ni Santo Padre Pio at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinitipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay mapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, makikita niyo po sa ating screen ang hanay ng mga banal na misa bukas, dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos at simula ng bagong taon. Ang mga misa po ay alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Ang misa po ng alas 9 ng umaga ay pangungunahan ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa, bilang misa ng pagsisimula at pagbubukas ng taon ng Jubileo para dito sa pambansang dambana. Ang misa pong ito ay pinag-iimbita sapagkat ang pagdalos sa mga misa at sa pagdalaw sa mga simbahang itinalaga ng
para sa taon ng Jubileo ay pagkakaroon ng indulhensya plenarya. Kayo po, ang inyong mga mahal sa buhay, ay inaaniyahang makiisa sa mga pagdiriwang. Sa ngalan po ng ating Kura Parokot Rektor ng Pambansang Dambana, Father Oscar Andal, nais nating pasalamatan ang lahat ng mga naglingkod sa misang ito ng pagsalubong sa bagong taon at misa ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating koro. Salamat sa inyong pag-awit. Gayon din po ang lahat ng naglingkod sa altar, ang ating ILM, EMHC at EO, mga sakristan at mga collectors, ang mga seminaristang naririto. Palakpakan din po natin sila. Nais din nating pasalamatan ang mga nakasamang pari sa mga misa sa barangay. Ang isa po ay si Father Joden Tenorio, hindi po natin nakasama ngayon, at si Father Roniel Sulit ng seminaryo. Nais nating pasalamatan, palakpakan po natin siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala niyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas, at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat, at magpanatili ng inyong ligtas sa kapahamakan. At magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at sa buong taon, at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat.